Mahilig ako sa araw ng subasta at pupunta ako ngayon sa subasta ng donasyong sasakyan, isa sa paborito ko sa Florida. Dahil gaya ng sabi ng mama ni Forrest Gump, hindi mo talaga alam kung ano ang makukuha mo. Laging may mga astig na bagay dito at ang nangyayari kasi dito, may mga matatanda na pumapanaw, nakakalungkot talaga. Ayaw ibenta ng mga pamilya ang mga kotse, kaya dinodonate nila ang mga astig na mababang tinakbo, lalo na kung nakatira sila sa ibang estado. At ngayon, aalamin natin kung ano ang meron doon. At sasamahan mo ako sa buong proseso. Ang pangalan ko ay Flying Wheels. Tara na sa isang donation auction. Napaka-basic lang ng video na ito. Babalik tayo sa mga pangunahing bagay dito. Alam kong gusto nyo yan. Simple lang din ang editing. Susubukan kong gumastos ng di hihigit sa 2,000. Sabihin nating may dolyar. 2,000 tayong budget sa donation auction at tingnan natin ang makukuha. Isang kotse, 2 kotse, walang kotse. Hindi ko alam, pero malalaman natin sa dulo ng video na ito. Sige, ano ang meron tayo ngayon? Isang super voltage amplifier Jaguar na medyo sira na ang kondisyon. May Mini tayo. May nag-donate ng Mini, Chevy Malibu, Kia O, lumang Volvo 40 at Mustang Gran Turismo. Tingnan natin itong Mustang Gran Turismo. Ano ito? Ipaliwanag ko mamaya kung paano gumagana ang donation auctions. Kobra na mga gulong. Bago natin gawin yon, tingnan muna natin ang mga kotse. Mukhang magaspang ang kondisyon at lumabas ang airbag sa driver's side. 5-speed manual ito. Medyo madumi, pero donated na kotse. May factory rear spoiler pa, kaya pwede nating ibalik at tanggalin yung isa. May kalawang tayo sa deck, lid, at medyo kupas dito. Kaya hindi ko alam. Medyo astig siya. Pero kailangan talaga nito ng kaunting pag-aalaga. Gusto ko yung hood na yan, pero kailangan pa nito ng higit pa sa pag-aalaga. Kailangan nito ng pintura. Kailangan nito ng headlights. Kailangan nito ng gulong. Kasi kung titingnan mo, yung mga gulong, tuyot at bulok na lahat. Pwedeng maibalik ang kulay ng pintura, kaya kong i-buff. Hindi problema ang salamin, pero kailangan pinturahan ang hood. Hindi problema ang headlights. Siguro 60 o 70 dolyar lang ang bili. Pero mukhang kailangan talaga ng bagong gulong sa lahat ng parte. Mali rin ang sukat niyan, kaya mukhang ang weird talaga. Yung plastic kasi na-expose sa araw ng Florida. Natuyo ito, nagbitak at naputol, pati weather stripping sa gilid naging marupok. Astig pa rin kotse na to. Subukan natin kung aandar pa. Tingnan mo bubong. Aandar kaya ito ngayon? Inaasahan kong patay na ang baterya sa karamihan ng mga kotse dito kasi gaya ng sabi ko, karamihan sa kanila matagal nang nakatingga. Napagana ko na at parang maayos ang tunog ng makina. Ngayon, interesado na ako. Titingnan ko kung magkano ang presyo nito mamaya. Ito ay isang 1,996 na may 100,114 na milya. Kaya 96 ito. May 4 tayo. Unang taon ito ng 4 litro V8 na pumalit sa 5 litro ngayon. Akala ng marami, 4.6 ang body style na ito. Pero noong 94 unang henerasyon ito at 5 litro ang makina ng 94 at 95. Makikilala mo kung 94, 95 o 96 pataas gamit ang taillight. 1, 2, 3 ay 96. Kapag pinatong isa sa ibabaw ng isa pa, nagiging 94, 95. Magkano benta niyan? Meron tayong Mercedes S500. Ano ang astig dito? Ito ay 2,000 ang mga ito. Talagang high-end ang kotse na ito. Nahanap ko sila tulad sa isla ng Jupiter at Hutchinson mula sa mga doktor na nagmamay-ari at nag-alaga sa kanila. Bumili ako ng Acura na parang bago pa, dating pag-aari ng doktor, pero 25 taon na ito. Parang nakahanap ako ng relikya, pero hindi ito kasing linis ng inaasahan ko. Ayoko ng lumang sira na Mercedes. Gusto ko lang malinis na luma. Meron tayong CLK pero iiwasan ko kasi baka di na gumagana ang bubong. Isang GMC Acadia na may 189,000 milya na tinakbo, walang Dodge Caravan o Hyundai Sonata. Mukhang malinis itong Mercedes na 2005 na may 75,000 milya. Ang astig ng itsura nito, maganda pa ang kondisyon ng leather, pati na rin ang manibela, maayos din ang mga panel. Tingnan natin kung aandar. Wala tayong swerte, patay ang baterya. Sana nagdala ako ng jump pack kaso hindi ko nagawa. Kaya kailangan ko itong tingnan kapag napaandar na nila ito bago ito ipasok sa auction. Ang screen, gaya ng ibang Mercedes, ay talagang gamit na.
Meron tayong 2,008 Mercury Mountaineer, ayoko nito, pero interesting lang. Hindi sa henerasyong ito, kundi sa nauna, may 5 litro rin. Pero mas maganda ang ulo nun, kaya kung bumili ka ng luma na 5 litro na Mercury Mountaineer o Ford Explorer, mas maganda ang ulo nun kaysa sa Mustang na nandoon. Madalas pwede kang pumunta sa junker. Gran Turismo, 40 ba yon? May ganun ba ang Gran Turismo? Pero pwede kang pumunta sa junkyard at tanggalin lang ang ulo ng lumang Mountaineer o lumang 5 litro na Explorer at ilagay mo sa 5 litro mong Mustang. Boom! Mas malakas na pare. Speaking of donation auctions, ngayon marami sa mga kotse na ito ay na-donate. Dahil may mga namamatay, mahalagang siguraduhin mong may last will o trust kang naayos sakaling pumanaw ka. Bumalik ka, kumuha ka ng will. Madali lang, ginawa ko online. Astig sila nung lumabas. Ford Flex yata tawag dito. Ang Ford Flex ay parang pangalawang version ng mga Ford Freestyle na ito. Nagkaroon din nito ang asawa ko nang ipanganak ang anak naming lalaki. Para itong mas astig na station wagon, kaya naging simula ng mga crossover SUV. Para ito sa mga nanay na ayaw ng station wagon, pero may all-wheel drive din. May Chevy Sonic tayo at 2,000 at 11 Jeep Grand Cherokee na may 200,000 milya pero hindi ako interesado doon, kundi dito. Sa kabilang banda, pwede ito. 78 na Cadillac na may 73,000 milya. Tingnan mo yung wire spoke na gulong, puting gilid, at makinang na chrome na maganda pa ang kondisyon. Ito yung tinutukoy ko dati na minsan may mga astig na donasyon. Ngayon, napalitan na ang mga headlight nito. Sa totoo lang, hindi ko gusto yon kasi ibig sabihin, malamang hindi na ito yung orihinal na may-ari. Di ko akalain na binili ito ng orihinal na may-ari noong 1,700 at 78 tapos pinalitan pa ang mga headlight. May sira tayo, may... Ano nga ulit tawag dito? Hindi ko maalala. Bench seat. Gustong-gusto ko yung bench seat. Pinalitan din ang manibela. Hindi ko akalaing sasabihin ko to, pero hindi maiintindihan ng mga bata ang ginagawa ko ngayon. Bench seat ng 78 Cadillac. At imbes na malayo ang babae mo doon, pwede mong paupuin dito sa tabi mo. Magmaneho ka na nakayakap ka sa kanya. Hindi mo na magagawa yan sa mga kotse ngayon. Astig at ang sarap ng feeling. 5 digit lang odometer, kaya pwedeng 100 at 73,000 o 200 at 73,000 na ito. Base sa kondisyon ng dashboard, upuan at carpet, posibleng ang 73,000 milya lang ito. Tingnan mo to, may Citizens Band radio tayo sa isang Cadillac. Naglalagay ba ng Citizens Band radio ang Cadillac noon? So lahat ng tao ngayon may cellphone na? Bago pa nagkaroon ng cellphone, yung device na nasa bulsa mo, meron munang car phone at bago pa ang car phone, may mga beeper pa. Bago pa ang car phone, meron munang bag phone, telepono sa leather na bag na pwede mong isaksak at gamitin sa kahit anong sasakyan pero sobrang mahal gamitin noon. Bago ang car bag phone, may beeper at bago yon, may Citizens Band radio na gamit ng mga truck driver tulad sa Smokey and the Bandit. Noong dekada 70, lahat ng high school students may Citizens Band radio sa sasakyan. Ang bubong ay nasa napakagandang kondisyon, pati na rin ang pintura at maganda rin ang kalagayan ng chrome. Kaya kong buhayin ulit karamihan dito, pero di ko kayang ayusin ang sirat kalawang. Tama ba? Phaeton ito? Phaeton! Sa tingin ko Phaeton. May kalawang din tayo dito. Mukhang bago ang hubcaps at gulong. Astig ang kotse. Malalaman natin presyo maya-maya. Ano yun? Gusto kong makita kung may mga libro doon. Paano natin ito bubuksan? Ayan na, Diyos ko. Nandito ang orihinal na mga libro. Ang orihinal na mga libro ng Cadillac. Hindi ko babanggitin ang pangalan niya. Pero mula ito sa Ohio noong 1978 Thompson McConnell Cadillac. At ang orihinal na manual ng may-ari ay nasa Swede. 1900 at 78 na manual ng may-ari. Ang astig nun. Mga kaibigan, kaya ako sumasali sa charity at donation auction kasi hindi ko makikita ang kotse na yon sa regular dealer auction. Nadadatnan ko lang ang mga ganitong bagay na kakaiba at talagang astig. Tingnan natin kung magkano yan mabebenta mamaya. Ngayon, may 79 Crown Vic dito na may 89,000 milya. Hindi ako interesado. Isang Honda Odyssey na may 100 at 71,000 milya. Isang Toyota Corolla. Isang Town and Country. May Jeep Compass na nagpakita ng Cadillac sa'yo. Pero heto pa, isang 1,777 model na may 54,000 milya. Wow! At wala itong takip ng gulong. Yun talaga ang mga gulong.
Kaya may takip ng gulong yon para magmukhang orihinal na mga gulong. Maganda ang pintura, maganda rin ang kondisyon ng vinyl top. Ito ay isang Coupe de Ville Coupe, 2 pinto. Halatang mas maganda pa ang kondisyon nito kaysa sa isa. Wow! At ito, baka ito nga. Imposible. Iyan ang orihinal na manibela, di ba? Pero iyan din ang parehong manibela na nasa kabilang Cadillac. Perpekto ang dashboard, perpekto ang puting leather, may aftermarket na CD player na astig talagang makita. Naalala ko ang high school. Ang ayos ng dashboard, ang kombinasyon ng puti at pula ay ang linis tingnan. Tingnan natin kung magkano ito mabebenta. Puti, pulang guhit, seatbelt at dashboard, ang linis tingnan. Ang astig dito ay ang makina. Isa itong 425 cubic inch na V8 at mukhang talagang inayos ito ng maayos. Hindi yan ang orihinal na carburetor electronic fuel injection carburetor. At saka, hindi ko alam. Mukhang pininturahan ang mga valve cover na yan at may bagong NGK plug wires. Bago yang baterya, Optima na baterya. Tingnan natin kung aandar ito. Gusto ko ang mga susi. So nandito ang ignition key at nandito naman ang susi ng pinto. Sabi ni Papa L, laging pataas ang hiwa para mag-lock, unlock at paandar ng kotse. Grabe ang bilis umandar nun. Astig. 3 tapak, walang lakas. Pero parang kuting kong umandar. 425 cubic inch na V8. May coil ba sa ibabaw ng distributor? Mukhang meron. Halata namang hindi ko alam ang sinasabi ko. Tingnan mo kung paano nakasulat ang Cadillac sa valve cover. Ganyan ba talaga noong 1978 astig? Kaya ako sumasali sa mga ganitong auction. Ang ganda. May isa pa tayong 47,000 milyang. 2002 Ford Mustang Gran Turismo dito. Gran Turismo ang gulong at hood nito. Scoop, 47,000 milya. Hindi naman mukhang umabot na ng ganoon. Medyo magaspang ang 47,000 milya nito. Nakalagay sa digital dash. May nag-iwan ng susi kaya naubos ang baterya. Magaspang ang isang upuan at pintura, pero maayos ang kabilang upuan. Pero kung magagawa natin ng Mako paint job ang kotse na to at yun lang, siguro palitan ang upuan at gawin ng Mako paint job. Tingnan natin kung aandar ito. Pwede itong maging isang bagay na pwede nating ibenta ulit sa ibang auction, makuha lahat ng pera para dito. 47,000 milya. Oo, ito na yung 4.6 litrong V8 na binanggit ko kanina. Wow, tingnan natin ang clutch. Maganda ang clutch, kaya magbibid ako. Baka ito na yung hinahanap ko. Gustong gusto ko talaga ang donation auction. Hindi mo alam kung ano ang makukuha mo. Isang biyahe sa Mako at bagong upuan ay pwedeng magbago ng kotse na ito. Pero mananatili pa rin siyang may 47,000 milya. Oo, ayan na, 4.6 na litrong V8, stock pa. Nandito ako, bumili ng mint na Acura RL, isang may-ari lang. Pagmamay-ari ng doktor, sa Jupiter Island. Ang linis ng kotse pagkatapos ko. Ito ay 1,200 at 4 Toyota Land. Tingin ko Toyota Land na may 100 at 28,000 milya. Oo, Toyota Land na may 100 at 28,000 milya. Suriin natin mamaya ang mga presyo nito. Ayos ang upuan, pero di maganda ang dashboard. Subukan nating paandarin. Parang tunog Honda Accord. Gumagana ba ang radyo o may code ito? Mukhang wala tayong gumaganang radyo. Pangit pa ng dashboard. Ang 100 at 28,000 milya ay mababa para sa takbo. Pwede na itong unang kotse ng anak ko. Balikan natin ang Flip series na yon. Magandang kotse ito para sa kanya dahil wala pa siyang trabaho at konti lang pera niya. May Ford Escape kami na 175,000 milya at Chevy Equinox na 100,000 milya. Wala ka bang interes ngayon? Nabanggit ko na ito ay isang donation auction, kaya ang mga kotse na iyon ay na-donate at ang perang gagastusin mo para sa mga kotse na iyon ay mapupunta sa charity, kaya ito ay isang charity donation auction. Ang iba pang mga kotse ay galing sa mga dealership tulad ng trade-in. May TRX na dadaan sa loob ng 1 minuto. Titingnan natin iyon at iba pang mga kotse, kaya sisilipin natin iyon. Pasukin natin ang auction. Tingnan natin presyo ng Corvette o TRX. Ang FairX ay 77,500 piso pagkatapos ng bayarin, aabot ng 80,000 piso.
Ang ikinabigo ko ay yung C7 Corvette. Hindi ito nabenta sa 23. Sabi sa libro, 22 lang halaga nito, pero wala pa akong nakitang C7 Corvette na ganoon kababa ang presyo, 7-speed manual pa. 80,000 milya, dapat ko ba binili yun? Ikaw na magsabi, hindi ba nabenta? Pwede ko silang tawagan bukas para alamin. Mahaba pala ang taya. Akala ko maikli lang. At isa pa itong work truck na work truck. 182,000 milya, 1976. Sayang naman. Akala ko maikli ang kama nun. Pero dito, meron tayong 78 na Fair Lady C na may 85,000 milya. Nakatira ako sa Florida. Akala ko walang kalawang dito. Siguro dahil malapit sa dagat. Pangit ito, pero gusto ko kasi may T-tops. Mamaya pa tayo sa auction. Ngayon, gusto ko munang mag-ikot kasi hindi ko matitignan ang mga kotse habang dumadaan. Masyadong mabilis at nakaka-pressure. Baka may hindi ako mapansin. Mas mabuting tingnan ko muna dito sa labas bago sila dumaan para malaman ko ang budget ko. Kakakita ko lang ng 2,011 Chevy Suburban LTZ rear-wheel drive, 130,000 milya. Nabenta ito ng 3,500 piso sa 20s LTZ. Maganda ang deal na yon, pero hindi ko tiningnan. Pareho rin sa Corvette. Kung tiningnan ko, baka nabili ko na. Hindi ko nakuha kasi nagbibideo ako imbes tumingin ng kotse. Tingnan mo, 5 liter ito. Ang tinutukoy ko ay isang 77 o baka 4-6-77 Lincoln Town Car. Sayang talaga. Lalayo na lang ako. Lumang Jaguar Maserati. Hindi na, salamat. Kahit 14 at may 58,000 miles, ayoko nito. Lumayo ka, Craig. Magandang unang kotse para sa anak ko. 2,010 Cobalt na may 85,000 milya. Baka hindi niya magustuhan. Pero malinis at maaasahan naman. At simple lang. Power windows, locks, aftermarket radyo, aircon. Wala rin siyang maraming pera. Kaya kung makuha ko to ng mga 1,000 o 15,000 dolyar, hindi yan magandang unang sasakyan para sa isang 16 na taong gulang. Sa pananaw niya, pero sa pananaw ko, siguradong okay yan. Nakakatawa, 2,002 Dodge Dakota SXT na may 200,000 milya. Tingnan mo tong dual exhaust na basta na lang nakasabit. Kung meron lang 5.9, yung iba may 5.8, 360 V8. Parang tunog unggoy na galit yon kung narinig mo na yung expression na yon. Pero grabe talaga. Nadismaya ako na hindi ko nakuha ang Corvette. Mukhang luxury touring ito. Walang spoiler, simple ang gulong at walang head-up display. Wala naman, di ba? Walang head-up display. Itim na leather ang interior. Siyempre may power windows sa loob at 7 bilis na manual transmission. Ngayon, pwede na itong magkaroon. Gusto ko na natatanggal ang bubong nito. Sa tingin ko, wala na dito ang susi. Sayang. Gusto ko sanang tingnan ang screen pero minsan nasisira ang shifter linkage ng ganito. Nagka-problema din sila sa cam at may check engine light. Pero nagmamadali pa rin ako. Hindi ko ito natutukan kaya hindi ako tumaya. Pero ang C7 na may 7-speed transmission sa halagang P23,000 kahit may 81,000 milya na ay nakakatukso talaga. Medyo nagpapakita na ng edad, parang na-repaint na rin ito. Hindi sapat ang kinang niyan para sa akin. Ibig kong sabihin, baka maganda siya sa camera pero parang may kakaiba para sa akin. Hindi ko alam, pero may kakaiba talaga sa kotse na to. Di ko lang masabi kung ano. Malabo ang ibabaw ng headlight at alam kong ayaw niyo akong panoorin habang inaayos ito. Bagong goma, 23K. Interesado ako, baka tanungin ko sila at humingi ng susi. Yun lang naman ang gusto ko tungkol sa lote. Tara, pasok tayo sa auction at tingnan natin kung ano ang mga dumadaan. Kukuha tayo ng mga presyo at sino ba naman ang nakakaalam. Baka makatsamba ako ng magandang deal sa isang bagay. Ay, tingnan mo, may namiss ako. Boxer S, 76,000 milyahe manual na 6 na bilis, malinis ang leather. Astig ang mga ito. Tingin ko may ilan dito na manual ang bubong. Mas gusto ko yon kaysa power top dahil siguradong masisira rin ang mga iyon balang araw. Hindi malabo ang likurang bintana. Gustong gusto ko na S ito at 6 na bilis. Iniisip ko kung nabenta na ito. Tatanungin natin. Kaya maaga kang pumupunta sa mga lugar. Nagboluntaryo ako sa Project Lift ngayon. Nagtatrabaho at nagtuturo tungkol sa mga kotse sa mga bata. Kaya ako nahuli dito. Pero ang ganda ng kotse na yan. Noong nagsisimula pa lang ako, mga murang kotse ang binebenta ko.
Ang Saturn sedan level na gamit ko noon, taong 2,000 isa mga 80,000 milya na ang tinakbo. Saturn sedan level. Dalawa o katulad nun, mga 80,000 milya. $650. Oo, $650 na tumatakbo at umaandar na kotse na may 80,000 milya. Grabe, kahit dagdagan mo pa ng dolyar, 100 auction fee, di pa rin aabot ng 1,000. Diyan ako kumita ng pera sa pagbili ng ganitong kotse. Nandito, papasok na ang 2,000 at 12 Audi A6, 140,000 milya, supercharged V6 na maaasahan ang makina. Nabenta ang kotse ng 1,000 at 800 piso. Sayang, ang tukso talaga nun. Alam ko na dapat, mahal ko ang mga Audi, mahal ko sila. Pero minsan ayoko rin, ang mura kasi. Diyos ko, 2007 Toyota. Tundra ito na may 139,000 milya. Halos hindi nasisira ang sasakyang ito. May kaibigan akong taga-Hilaga ng New Hampshire na naniniwala dito. Ang problema ay kapag nakuha mo ito sa Hilaga, limitado rin ito. Lagi ng bulok ang mga ito at kung hindi ka nakatira sa Timog, mapapatunayan mo yan, ang ilalim ng pinto at dog legs. May bagong gulong ito, bagong toyo na gulong. May kaunting kalawang dito na lumalabas. Kaya baka may konting bodywork na ginawa doon sa likod. Pero ito ba ay 1U o 1UZ? Sa tingin ko ito ay 1UZ V8 at malinis ito. 139,000 milya na ang tinakbo. Pero yung mga tagahanga ng Toyota, yung mga bumibili ng Toyota, parang brain surgeon, alam o gustong malaman lahat, kaya mahirap silang bentahan. Alam kong hindi ito magugustuhan ng iba, pero kung nakabenta ka na ng Toyota pickup sa fan ng Toyota, gets mo na. Buhay na ulit anak ko at flip series ko. Binilhan ko ang anak ko ng Honda Element na $700 na may 200 at 8,000 milya. Bakit ko siya binilhan? Nakakatawa, may kilala akong lalaki na nag-iipon ng pyesa ng Honda Element, baka makontak ko siya. Hindi na kami nagkaaway mula nang pinaalis niya ako sa shop niya. Baka makabili ako ng Honda Element ng mura para sa pyesa. Tara, tingnan natin. Kaya hindi ko alam. Makikita natin, 2,500 Honda Civic, 3,500. Ito ay nabenta para sa 2,800 Honda Element. Muli, makikita mo ang pag-aayos ng headlight. Ibabalik natin sa dati ang plastic. Pupuliduhin natin ang kotse. Literal na pupuliduhin natin ang isang walang kwentang bagay. Sana makabili ako ng element o pyesa nito para mapalitan ko. Kung gusto ng anak ko itago ito dahil wala siyang pera, okay lang kasi pwede niyang ilagay lahat ng gamit niya sa soccer dito. Medyo parang matibay at parang hindi basta-basta masisira. Una sa lahat, manual transmission. Matututo siyang magmaneho ng manual transmission. Literal na pwede mong hugasan at linisin lahat sa loob. Kasya rin lahat ng gamit niya sa soccer sa likod. Mga kaibigan, hindi ko na kailangang ihatid siya sa mga torneo at laro dahil may Bluetooth radyo kami. Ay, wala pala itong aircon. Nako, wala talagang aircon. Malaking bagay yon. Ang Handshaker, isang Honda na may 4-cylinder na makina at manual transmission ay isa sa pinakamagandang sasakyan na pwede mong bilhin. Dito mismo, medyo malaking bagay ito. Umaasa akong makukuha ko ang isa sa mga bintana mula sa parts car. Kailangan nito ng gas filler cap. Basta makakuha ako ng isa sa mga pyesa, ayos na. Anumang sira, kukunin ko sa iba. Si Sequoia ay ibinebenta dito ngayon. 31,000 para sa walang kalawang at 139,000 milya. Hindi nabenta sa 39,000. Ayoko talaga ng Mustang na ito. Gusto ko yung pulang Mustang, pero ito lang ang dumating. Natutokso ako kung tama ang presyo, pero hindi naman ganoon kalakas. Sige na Craig, alam mong mas maganda ang proyekto dito. Ayokong makisali, pero kung dolyar, 500 lang baka pag-isipan ko. Oo, dumadaan din ang cobalt ngayon. $700. Di ko nakuha ang cobalt kasi tumaya ako sa Mustang 700. Kapag nahanap ko yung kotse sa junkyard, sigurado akong kaya ko.
Nakabili ako ng gulong mula sa bagong Mustang sa halagang 40 piso. Kaya halos lahat nito tulad ng deck lid, manibela, headlights at gulong ay pwede nating palitan. 100,000 milya na ang tinakbo ng kotse pero kaya pa nating ayusin at linisin. Mas mataas pa ang halaga niyan. Papunta na tayo sa mas masayang bahagi. Nagsimula ang bid sa P5,000, umakyat sa P5,000 at 100 tapos P5,000 at 200 at ngayon P6,000 na. Mali ang hula ko. Ito talaga ang pakay ko. Mustang na may 47,000 milya na kailangan ng pintura. Suriin natin ang presyo nito at ng Cadillac sa likod. Magpapahinga na muna ako mula rito. Grabe ang gulo ng mga presyo dito. Ang wholesale ay P300 at 70 na mataas para sa kotse na ito. Pero sabi rito, ang retail ay umaabot ng $9,000 pataas. Kung bago ito, $9,000 ang presyo, gusto ko makuha ng mas mababa sa 3. Daan para sa Mustang na yon. Baka magsisi ako sa pagbili. Maganda siguro, pero di ako sigurado sa totoong mileage. Hindi gumagana app ko. Kung true mileage unknown ito, tunay ba mileage o napalitan odometer? Mas mababa halaga niyan. Lagpas 8,500 na ang Cadillac. Wala akong interes sa presyo. Pagod na ako. Titigil na ako, babayaran ko na ito. At titingnan ko ang dalawang kotse na ito at dadalhin ko na sa trailer ko. Kita-kits mamaya, ayos, bayad na tayo. Nag-text na ako sa kakilala kong nag-iipon ng mga Honda Element. Sana makontak natin siya at ibenta niya sa akin yung parts car. Pwede nating tanggalin yung mga headlight doon. Pwede nating kunin yung bintana, yung upuan, o yung takip ng gasolina. Kahit anong kailangan natin, pwede nating kunin doon. Hintayin ko lang ang sagot para malaman kung aandar pa ang sasakyan. Di ako sigurado, pero para sa $700 sulit na sugal para sa akin. Malapit nang mag-16 ang anak kong lalaki sa 3 buwan. Sobrang busy siya sa biyahe, soccer, at pumapasok pa sa academy para sa soccer. Ganito buhay namin, magagandang grado, mahusay na atleta at mabuting kakampi. Siya ang kapitan ng kanilang team at kung mabuti siyang tao, kami na ang bahala sa lahat ng iba pa. Wala siyang oras magtrabaho kaya walang pambili ng kotse. Kung bibigyan ko siya ng Honda Element, tara na. Hindi gumagana ang aircon. Matuturuan ko siyang ayusin ang aircon, matuturuan ko siyang mag-ayos ng mga bagay sa kotse na to para matutunan niyang gumawa ng mga bagay. Imbes bigyan ko siya ng kotse na nagkakahalaga ng 5, 7 o $8,000. Hindi naman sa hindi niya deserve, pero ang ibig kong sabihin, makakaranas talaga siya ng kakaiba sa kotse na to. Ibig kong sabihin, matututo siyang magmaneho ng manual transmission, una sa lahat. Pangalawa, mas maa-appreciate niya ng husto ang susunod niyang kotse kaysa dito. Subukan natin kung gagana ito. Apak sa clutch, susi, bakit ayaw umandar? Mukhang may safety dito sa baba, pindutin natin yan. Safety yun. Hindi ako nakaapak sa clutch nung pinandar ko. Masisira yon kung napindot ko ang button na yon nang hindi nakaapak sa clutch habang naka-gear. Delikado talaga yon. Hindi papasa sa inspeksyon sa New Hampshire dahil sa emergency breakdown. At ang sarap ng pakiramdam nito, maganda ang clutch para sa $700. Ayos lang ginawa natin. Matagal na rin akong di nagmamaneho nito. Excited na akong sorpresahin siya ng lumang kotse para sa unang sasakyan niya. Masaya ito. Sa tingin ko, yun ang kotse na nakatakas. Kailangan ko lang palitan ang upuan at pinturahan. May Ford Mustang tayo na 47,000 milya. Pwedeng ibenta sa ibang auction ng 7,000 at 500 piso. Pero ang pintura aabot ng 1,000 at 500, 2,000. Hindi ako ganun ka-excited. Pero masaya kami ng anak ko na laruin at buhayin ito ulit. Kung makahanap ako ng parts car sa junkyard, makakakuha ako ng maraming pyesa para kay Craig. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Bakit ko binayaran ng $600 to? Mukhang hindi yata ito panalo. Pero sa mekanikal na aspeto, tulad ng makina at transmission, yung mga gulong na yon ay sulit sa binayad ko. Hindi kasama ang mga gulong mismo, pero yung Cobra wheels, Cobra AR wheels, ay sulit sa binayad ko para dito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Sige, tatapusin ko na muna ito. Mula dito, ibabalik na namin ang mga kotse sa shop ko. Susunod na video ito sa tamang panahon. Samantala, pupunta muna ako sa bago kong shop dahil gusto kong ipakita sa inyo ang isang proyektong ginagawa namin ngayon. Binili ko ito 1 taon na ang nakalipas at ngayon handa na itong ibenta, kaya pupunta tayo sa shop ko.
Ipakikita ko ang aabangan sa bagong serye next week. Salamat sa panunood. Kita-kits mamaya. Sobrang pinahahalagahan ko ang suporta ninyo. Malaking tulong talaga ang thumbs up. At sa mga komento ninyo ko, nalalaman kung ano ang gusto ninyo, ano ang ayaw ninyo, at kung ano ang gusto ninyong baguhin. Lahat ng iyon. Salamat sa panunood. Kita-kits mamaya. Nandito tayo sa bagong Flying Wheel Shop, ang aking paparating na proyekto. Ang aking 2013 Ford Mustang Gran Turismo na may halos 500 horsepower ay nabili ko sa mas mababa sa 5,000 dolyar. Magkakaroon tayo ng video tungkol dito na lalabas na napakaaga. Hindi ganito ang itsura nito nung nakuha ko ito. Pero gaya ng nakikita mo, pwede ko bang sabihin ang pero? Gayunpaman, may sense ba yon? Kaya ito na nga, pa-teaser ito para sa paparating na video. 2013 Ford Mustang na 5 litro na parang nanakaw na namin dahil sa dami ng dahilan. Abangan nyo, malapit na.